Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Bagyong Pipito patuloy na lumalakas at malapit nang maging isang typhoon. Posible ring maging isang super typhoon bukas. Mga lugar na tatamaan ng bagyo naghahanda na rin. Forced evacuation ipinatupad ng ilang local government units sa Cagayan. Mga residenteng posibleng maapektuhan ng bagyo agad na inilikas. DSWD patuloy sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo sa bansa. Bagyong Ophel humina na habang patuloy na tinatahak ang Luzon Strait. Bayan ng Baggao kung saan naglandfall ang bagyo, nagmistulang war zone dahil sa matinding pananalasa ng bagyo. At good news naman para sa mga commuter, LRT Line 1 Cavite Extension Project bubuksan na ngayong araw. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagbubukas nito. Sa ating lagay ng panahon, lumakas pa ang Bagyong Pepito habang tinatahak nito ang bahagi ng Visayas. Ang sentro ng bagyo ay namataan ng pag-asa sa layong 795 km silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na 110 km per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot sa 135 km per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 km per hour. Dahil sa bagyo nakataas ang signal number 1 sa Catanduanes, silangang bahagi ng Camarines Norte, silangang bahagi ng Albay, silangan at katimugang bahagi ng Sorsogon. Samantala, humina na ang Bagyong Ophel habang papalayo ito sa Northern Luzon. Ang Bagyong Ophel ay huling namataan ng pag-asa sa layong 100 km hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Sa pagkakataong ito, alamin muna natin ang update sa mga Bagyong Pepito at Ophel. Nasa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang umaga po, Ma'am Chanel. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito po sa mga binabantayan po natin bagyo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin na natin itong si Ophel na sa ngayon ay typhoon category. Huling namataan sa layong 100 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 120 kilometers per hour at pagbugso na 150 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil po dito, meron tayong tropical cyclone wind signal number 3 dito sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, at northernmost portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa Batanes, rest of Cagayan, northern portion ng Isabela, rest of Apayao, Kalinga, northern at central portion ng Abra, rest of Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. So nakikita po natin possible po lumabas ng ating northwestern boundary itong si Ophel mamaya pong hapon. And then possible din po ang kanyang pagtungo po. Possible po yung pagkanyang re-enter ng ating Philippine Area of Responsibility patungo po ng Taiwan, pero ito po ay wala naman na pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, lalo na po ito po ay hihina rin po ang kanyang kategory sa mga susunod na oras at araw. Para naman dito susunod po natin bagyo na si Pipito, sa ngayon severe tropical storm ang kanyang kategory. Huling namataan sa layong 795 kilometers east ng Giwan Eastern Samar. May taglay na lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern southern portion ng Sorsogon. Para naman sa Visayas, dito sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar at northeastern portion
ng Samar. So nakikita po natin dahil po kay Pipito, ang pinakamataas po natin possible na tropical cyclone wind signal na itataas ay signal number 5 dahil nakamataas din po ang tsansa na ito ay maging isang ganap na super typhoon. So nakikita po natin sa forecast track po ni Pipito, possible po kanyang landfall dito sa eastern coast ng Central o Southern Luzon dito po sa weekend po natin. At ito po ay babaybay ng ating Philippine landmass or tatawid po ito patungo po ng West Philippine Sea. Kaya for the weekend, asahan po natin dito sa Metro Manila, makakaranas din po tayo ng mga tropical cyclone wind signal, particularly malakas na hangin at mga pag-ulan. Meron din po tayo nilabas na weather advisory at asahan po natin para sa ngayong araw, moderate to heavy ang pag-ulan dito sa Cagayan, Batanes at Ilocos Norte. Moderate to heavy po, 50 to 100 millimeters of rain. Bukas naman po, dahil po ito sa bagyong si Ophel, asahan po natin dito sa Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Camarines Sur, Albay at Sorsogon ang heavy to intense na pag-ulan. Moderate to heavy naman dito sa Camarines Norte, Masbate, Leyte, Quezon, Samar at Biliran. For Sunday, November 17, intense to torrential na pag-ulan dito sa Catanduanes, Quezon, Aurora, Camarines Norte at Camarines Sur. Heavy to intense sa Northern Samar, Albay, Sorsogon, Marinduque, Laguna, Rizal, Bulacan at Nueva Ecija. Moderate to heavy naman dito sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Zambales, Tarlac, Batangas, Pampanga, Masbate, Romblon, Eastern Samar, Samar Oriental, Mindoro, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Kit. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, dulot po ng mga pag-ulan, asahan po natin ang mga flash floods at mga pagguho ng lupa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Samantala, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 10924 o ang panukala para gawing libre ang freight services ng relief goods sa bansa. Sa ilalim nito, aatasan ng Office of the Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council, pati na rin ang Department of Transportation at Philippine Postal Corporation, kasama na ang mga freight company, common carrier, private carrier, freight forwarder at iba pang logistics companies na gawing libre ang pagbiyahe ng mga registered relief organization sa mga emergency relief good at donation sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Hindi na rin nila dapat singilin ng arrastre service, pilotage at iba pang port charges ang mga organisasyon. Anila, ang pagpasa sa panukala ay bilang tugon sa kaliwat ka ng kalamidad na nararanasan ng bansa dahil umano sa epekto ng climate change. Dagdag pa ng Kamara, mahalaga ang pagpapatibay sa batas para magkaroon ng sistematiko at mabilis sa pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan nating nasa lanta. Samantala, may kapalit na tax incentives ang mga freight company na susunod sa panukala. Hinagupit ng bagyong Ophel ang lalawigan ng Cagayan kahapon. Sa bayan ng Santa Ana, halos mag-zero visibility ang buong paligid dahil sa lakas ng ulan at hangin. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Isaiah Mirafuentes. Nawasak ang isang eskwelahan sa Bagao, Cagayan matapos maglandfall sa bayan ang Super Typhoon Ophel. Halos 6,000 residente ang inilikas dahil sa bagyo. May balitang pambansa si Denise Osorio ng PTV. Paglibag man tayo angin ay. Nagmistulang war zone ang isang eskwelahan sa bayan ng Bagao, Cagayan. Sa Bagao naglandfall ang Super Typhoon Ophel kahapon. Nagliparan ang mga bubungan ng mga school building. Nabaklas ang mga yero. Nagkabasag-basag ang mga jalousie ng bintana. Nang pasukin ang mga classroom, basa ang mga gamit. Gububo na ta dito eh. So nga di may amuno mabalong pa dito printer kada speaker dito. Hindi rin nakaligtas ang mga punong kahoy. Nagtumbahan ang mga puno. Meron namang nakatayo pero halos makalbo ang mga dahon.
Ayon sa Bagao Information Office, aabot sa halos 5,600 ang inilikas sa pananalasa ng bagyong Ophel. Nananatiling walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Cagayan ngayong araw, pero may pasok na ang government offices sa probinsya. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Babalikan po natin ang ulat na ito. Hinagupit ng bagyong Ophel ang lalawigan ng Cagayan kahapon. Sa bayan ng Santa Ana, halos mag-zero visibility ang buong paligid dahil sa lakas ng ulan at hangin. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Samantala, balita mula sa PNA, nagsagawa ng force evacuation ang lokal na pamahalaan ng Cagayan Province dahil sa banta ng bagyong Ophel. Agad na ipinakalat sa lalawigan ng mga pulis at village official para sa paglikas ng highly vulnerable residents, partikular na sa barangay Kasambalangan dahil sa nagbabadyang storm surge. Kaugnay niya, nanawagan ng paglikas ang Tuguegarao LGU sa mga residenteng naninirahan sa low-lying areas at tabing ilog bilang pag-iingat. Ayon sa otoridad, nakabukas na rin ang nasa 32 evacuation center sa buong bayan. Dagdag pa nila, may sapat na pwesto at pagkain na nakahanda para sa kanilang mga kababayan na ililikas sa bawat barangay. Samantala, nakapagtala naman ang City Social Welfare and Development Office ng higit 850 families at nasa halos 3,260 na individual sa mga evacuation center. Dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo sa bansa sa lalawigan ng Cagayan, nakaranas ng typhoon fatigue ang ilang disaster responder ng Tuguegarao City. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacampa na Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa lalawigan ng Cagayan kasama ang lungsod ng Tuguegarao, pinangangambahan ngayon ang pagkakaroon ng typhoon fatigue ng mga responder mula sa barangay, munisipyo, provincial, regional at mga uniform personnel. Ayon kay Tuguegarao City Mayor Myla Tingke, bilang mga responder, ramdam na ng mga itong pagod lalo na ang mga rescuer na wala pang pahinga mula pa ng bagyong Julian, Christine, nag-serve pa noong Undas, napasabak ng bagyong Leon, sinundan ng Marce, Nika at ngayon ang bagyong Ophel na susundan pa ng bagyong Pepito. Karamihan sa mga ito ay nagkakasakit na dahil sa sobrang pagod, maging ng mga residente, lalo na nasa nababahang lugar, nakakaranas na rin ng fatigue dahil sa mayat-mayat paglikas at pagkatapos paghupa ng baha ay siya namang walang katapusang paglilinis sa mga nabalutan ng putik na bahay at mga gamit. Dagdag pa ng alkalde, baka karamihan na sa mga taga-lungsod na kapag nakakarinig ng bagyo ay nagkakaroon na ng anxiety. Takot na takot akong magkaroon ng typhoon fatigue kasi aminin naman ho natin. Buti ho sana kung para tayong ibang LGU na hindi gumagalaw, gagalaw lang pag may nangyari na. Tayo ho ay always ready. Bago pa man tumama ang bagyo, nandun na po tayo, nag-aaskaso na po tayo ng mga preemptive evacuation. So yung pagod, medyo unti-unti na ho nararamdaman. Sa kabila nito, aasang tuloy pa rin ang pagsaserbisyo ng mga bumubuo ng disaster response team at ng masigurong ligtas ang mga residente at masigurong matutugunan ang mga pangangailangan ng mga ito sa panahon ng kalamidad. Malaking pasasalamat ni Mayor Myla sa mga law enforcement agency, maging sa DSWD at provincial government, maging ng mga institusyon at mga individual sa kagyat na pagtugon sa pangangailangan ng mga taga-Tuguegarao. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dina Villacampa, Balitang Pambansa. Patuloy naman ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Christine at Leon. Kahapon Huwebes na ipamahagi ng DSWD ang mahigit 1,417,000 na kahon ng family food packs sa Bicol, Calabarzon, Central Luzon, Eastern Visayas, Cagayan Valley, Ilocos at National Capital Region. Nabigyan din ng mga family food packs ang mga nasalanta ng bagyo sa Mimaropa, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Socsargen, Caraga, Davao, Central Visayas at Barm. Tuloy-tuloy din ang pagre-repack ng mga family food packs sa iba't ibang resource center ng DSWD sa buong bansa. Katuwang nila ang mga pulis, sundalo, mga uniform personnel at mga sibilyan na handang tumulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga nagdaang bagyo.
Sa kaugnay pa ring balita, umabot na sa 132,254 na kahon ng family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Marcenica at Ophel. Ang mga pamilyang ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Walang patid ang DSWD sa paghahatid ng karagdagang suporta sa mga apektadong komunidad upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Tuloy-tuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga local government units upang matiyak at maibigay ang maayos sa serbisyo sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo. Patuloy rin ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo, partikular na sa Pangasinan. Ito'y sa kabila ng pinsalang dulot ng bagyong Christine, Leon at Marce nitong mga nagdaang linggo. Gayon din ang iniwang epekto ng bagyong Nika na kasalukuyang kinakaharap ng lalawigan. Sa ngayon ay tinatayang nasa higit 100,000 kahon ng family food packs ang naipamahagi na sa mga residente rito. Hindi naman bababa sa 1,400 sa non-food items, habang nasa halos 300 ng 6 na litrong inuming tubig ang nayabot sa ating mga kababayan sa probinsya. Sa ngayon ay puspusa ng mga isinasagawang hakbang ng lokal na pamahalaan para mapabuti ang kalagayan ng mga apektadong residente. Nagbigay ng dagdag na tulong ang Amerika para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Christine. Ang 196 million pesos na tulong na mula sa US Agency for International Development ay kinabibilangan ng mga malilinis na tubig at ayuda. Ipinamahagi ang mga ito sa Bicol Region at lalawigan ng Batangas. Una nang nagbigay ang Amerika ng 84 million pesos na donasyon noong Oktubre. Namahagi rin ng Office of Civil Defense ng 1,500 na shelter-grade tarpaulin at 1,500 kitchen sets sa Albay at Camarines Sur mula sa nasabing organisasyon. Patuloy na minomonitor ng DSWD Field Office 2 Cagayan Valley sa mga evacuation center sa bayan ng Tuao, Alcala, Pamplona at Claveria. Layo ng monitoring na tiyakin ang maayos na kalagayan ng mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center dahil sa magkakasunod na bagyong Nika at Ophel. Layo nitong matukoy ang kinakailangan tulong na maaaring ipagkaloob ng mga ahensya sa mga nasalanta ng kalamidad. DSWD at Office of the Civil Defense siniyak ang kahandaan ng Ilocos Region sa mga bagyong paparating sa bansa. May balitang pambansa si Rocky Estolas Estal, Bautista ng PIA Ilocos. Bagamat sunod-sunod ang pagdating ng mga bagyo sa bansa ay tiniyak ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Rehiyon 1 na handa ito sa mga banta ng mga paparating na bagyo. Ang Civil Defense Ilocos o OCD-1 ay nakaantabay pa rin at nanatiling in close coordination sa mga Provincial Local Disaster Risk Reduction and Management Offices mula sa 4 na probinsya ng Rehiyon 1. So dahil nga magkasunod-sunod yung mga bagyo, just make it sure na naka-ready tayo kahit papaano. Initially to mitigate yung effect ng magiging problema natin. To remind again, yung local chief executive kami, magmula doon sa level ng governor, for the governors to tell yung mga mayors niya na sa mga lugar na to na madadaanan for possible preemptive evacuation. Equipments, ready naman. Andyan yung Air Force natin, andyan yung Coast Guard natin, andyan yung other members ng AFP natin or branches ng service natin. And then, siyempre, yung line agencies dito sa lugar, maybe DPWH, DSWD, ready lahat. Sa mga kababayan natin, makinig po kayo kung ano po. Mas magandang mawala na yung TB kaysa yung buhay natin ang mawala. Samantala, nakaantabay pa rin at nananatiling sapat ang supply ng DSWD sa anumang request para sa augmentation ng mga relief stocks sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan mula sa 19 na regional at satellite warehouses. Sa kabuuan, nakahanda ang DSWD ng 73,578 na family food packs, 10,037 na non-food items at 11,875 na bottled water. Patuloy pa rin po sir ang ating koordinasyon sa DSWD Central Office to ensure po na available ang ating mga
yung availability po ng ating stockpile dito sa Region 1. So kung kinakailangan po ay coordination naman po with the central office po. Yes po. But we can say po na we are ready po in case na yung dumating na po yung dalawang bagyo po, no? For DSWD. Yes po, sir. Patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensyang kabilang sa RDRRMC ng Rehiyon 1 para sa kahandaan sa bagyong Ophel at bagyong Sipipito. Mula sa PAA Ilocos Region, Rocky Bautista para sa Balitang Pambansa. Hinagupit ng bagyong Ophel ang lalawigan ng Cagayan kahapon. Sa bayan ng Santa Ana, halos mag-zero visibility ang buong paligid dahil sa lakas ng ulan at hangin. Si Isaiah Mira Fuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Sa probinsya ng Cagayan. Pero bago nito, mahigit 10 oras kaming binayo ng malalakas na hangin at ulan epekto ng bagyong Ophel. Ngangalit na hangin at malalakas na ulan, ito ang ipinadama ng bagyong Ophel sa Cagayan. Pasado 1:00 ng tanghali kahapon nang magsimulang humagupit ang bagyo sa buong probinsya. Halos mag-zero visibility ang buong paligid. Ang ilang mga bubong naglipara na. Maging mga kable ng kuryente ay lumaylay na sa kalsada. Halos mabali rin ang mga puno dahil sa lakas ng hangin. Malakas ang hampas ng alon sa dagat. Dahil sa lakas ng bagyo, buong paligid ay nagmistulang ghost town. Sarado ang lahat ng tindahan at walang katao-tao sa kalsada. Nagpatupad ng forced evacuation ng LGU dahil ang Santa Ana isang coastal town. Pag talagang tatamaan tayo ng husto ay hindi po kakayanin, hindi po sapat ang kakayan po ng LGU. Mahigit 10 oras kaming nakaranas kahapon ng malalakas ng pag-ulan at hangin. Tila walang pagbabago ang mga galaw nito. At sa ngayon nga maraming tayong impormasyon na natatanggap na maraming barangay na o maraming bayan na dito sa Cagayan ang lubog ngayon sa baha. Isa na dyan ang may isang bumagsak na tulay na nagdudugtong sa Gonzaga at Santa Ana, Isabela. Santa Ana, Cagayan. At ngayon papaliwanag ko ngayon, kasalukuyan wala pa tayong signal at kuryente sa buong probinsya ng Cagayan. At yan muna ang latest mula dito sa Cagayan. Balik muna sa iyo, Ace. Maraming salamat Isaiah Mira Fuentes. Naka-alerto at nakalatag na rin ang contingency plans sa mga lokal na pamahalaan sa paligid ng Bulkang Canlaon bilang paghanda kung sakaling lumala pa ang pag-alboroto ng bulkan. May Balitang Pambansa si Bernard Susbilia ng PAA Negros Occidental. Nananatiling naka-alerto at nakalatag na rin ang contingency plans ng mga lokal na pamahalaan sa paligid ng Canlaon bilang paghahanda kung sakaling lumala pa ang pag-aalboroto ng bulkan. Hindi sinasawalang bahala ng local government units sa paanan ng Canlaon ang pag-aalboroto nito at inihanda na ang mga magiging pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Sa lungsod ng Bago, naka-activate na ang contingency plan para sa worst case scenario, lalo na at napapadalas ang pagbuga nito ng abo sa mga nakalipas na araw, ayon kay Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Ryan Valero. Sir, we have ample of food and non-food items prepared already. So we have a stockpiling here sa amon nga gender-sensitive evacuation center, which is temporarily ginhimo lang logistics hub sang aton nga Bago City for our forward deployment. So we have already continue to monitor and update, listen to specific radio stations or our forecast advices forwarded from the DOST FIVOLCS. Samantala, sa lungsod ng La Carlota, ayon kay Public Information Officer Maria Carmela Valencia, patuloy pa rin sa kani-kanilang pang-araw-araw na gawain ang mga residente. Kami sa Mount Canlaon, kay right now, alert level 2 tayo, kag naga-continue ang iyang degassing. Dagdag pa ni Valencia, nakahanda rin ang lungsod ng La Carlota, pati na rin ang iba pang mga opisina at ahensya ng gobyerno. Ang bayan naman ng La Castellana na madalas pinakaapektado sa pag-aalboroto ng bulkan ay patuloy na namamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilyang nananatili pa rin sa evacuation center.
dahil ipinagbabawal na ang pagbabalik nila sa kanilang mga tahanan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Hinahanapan na rin ng paraan ng lokal na pamahalaan ang relokasyon sa mas ligtas na lugar ng mga pamilyang ito. Dahil sa ilang beses ng pag-evacuate ng mga residente sa mga nakaraang buwan, mabilis na bawasan ang mga inihandang tulong ng local government unit ng La Castellana para sa kanilang mga apektadong residente. Pero sinigurado naman ng Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development na sapat ang mga naka-standby na food at non-food items. Mula sa Philippine Information Agency Negros Occidental, Bernard Susbilia para sa Balitang Pabansa. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng LRT Line 1 Cavite Extension Project ngayong araw. Tinataya namang nasa 80,000 pasahero ang makikinabang dito. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Maagang pamasko para sa mga train commuters dahil bubuksan na ngayong araw na ito ang LRT 1 Cavite Extension na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Cavite Extension Project ang kauna-unahang railway project na makukumpleto sa ilalim ng Marcos Administration at bunga ng Public-Private Partnership. Ang proyekto ay magkokonekta sa Baclaran Station sa lungsod ng Pasay sa 5 bagong istasyon pa hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque City. At sa magiging operasyon ng extension project, tinatayang makakapagserbisyo ito ng 80,000 mga dagdag na train riders kada araw. Actually, now the average daily passengers that we carry is around 320,000. So we expect when we open, we'll be able to bump up the ridership to around by an additional 80,000. Inaasahang makakabawas din ng malaki sa traffic ang gagawing pagbubukas ng 5 bagong LRT stations. Sa 80,000 mga pasaherong maaaring madagdag na gumagamit ang LRT1, sinabi ni Binipayo na nasa may 6,000 mga sasakyan ang kayang ibawas na bumabagta sa mga lansangan. Karamihan dito ay mga pribadong sasakyan. Yung 80,000 passengers a day could actually translate to around 6,000 vehicles a day that can be off the at grade. And it's composed, we assume 70% of that would be private and the 30% would be public. Ang 5 bagong istasyon mula Baclaran Station ay ang Redemptorist Asian Station, Manila International Airport Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Aabot naman ang pamasahe para sa full stretch trip mula FPJ Station hanggang Dr. Santos Station ng 45 piso lamang. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.